ang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirip ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat tintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Magandang umaga po sa ating lahat! Ayan, good morning po at magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Tignan nyo nga po yung mga katabi nyo. Pwede nyo panignan? Ayan. Sige, tignan nyo lang po. Bago po ba yan? Bago? Luma na. Luma na daw. Okay, sige. Dahil tinignan nyo na po ang katabi ninyo, pwede nyo bang tanungin po ng kahit isa lang po na bagay na natatandaan po nila doon sa mga tinakal natin last month? Doon sa mga topic na tinakal natin. Kahit isa lang po, kung ano po yung pinaka natatandaan natin, yung natutunan po natin doon, isa lang po. Sige po.
Ayan. Sige po. Alam ko pong kulang po yung isang topic na binahagi niyo po sa mga katabi niyo para ibahagi din natin kung ano yung mga natutunan natin nung nakaraang buwan. Amen po ba? Amen. Kasi ang dami po nating mga natutunan last month about Sanctify. And ngayong buwan po, marami ulit po tayong matututunan at pag-aaralan. Kaya ngayong araw po, let's open our hearts and sama-sama po nating i-welcome ang Holy Spirit. And paalala lang din po na ang grace ng Panginoon ay kasama natin, nasa atin. Hallelujah. Purihin po natin ang Panginoon habang tayo po ay nakaupo. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Amen. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come. Amen. Hallelujah. Lord, if you mark our transgressions, who could stand? Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Let's all stand po and purihin po natin ang ating Panginoon. Lord, if you mark our transgressions, who could stand? Amen. Yes, Lord. Thanks to your grace, we are cleansed by the blood of the Lamb. Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Amen. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us. You call us to come. Into your presence you draw us. And now by your grace we come.
by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by our human endeavor, but by the blood of the Lamb. Into your presence you call us, you call us to come. Into your presence you draw us, and now by your grace we come. Now by your grace we come. Now by your grace we come. Amen. Come on, church. Pasalamatan po natin ang Panginoon sa kanyang grasya na ibinibigay sa amin. Hallelujah. Thank you, Lord, for your grace. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong grasya at salamat po sa pag-aalay mo, Jesus, ng iyong dugo para sa amin. Hallelujah. Ngayong umaga po, patuloy po nating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. There is power in the blood of Jesus. Hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. There is power. Hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Amen. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you walk in the love victory win? There's wonderful power in the blood. Let's sing power in the blood. There is power, Amen. power, Yes, Lord. wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pain? There's power in the blood. Amen. Power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. Hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. See saints are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. Amen. Hallelujah. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power,
to live daily to sing. Amen. There's wonderful power in the Thank you, blood. Jesus. Hallelujah. There is power, Power, wonder-working power in the blood of the Lamb. oh, there is power. There is power, power, wonder-working power in the precious blood Again, of the church. Lamb. Let's sing. There is power. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Amen. Hallelujah. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. For my pardon 'tis I see. Nothing but the blood of Jesus. For my cleansing is mine. Amen. Thank you, God. But the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the blood that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Amen. Yes, Lord. There is power, Power, wonder-working power in the precious blood of the Kayo lang, church. Sing. There is Amen. Lahat ng anak ng Diyos, let's sing! There is power,
Praise the Lord. Hallelujah. Pwede po bang itaas po natin ang mga kamay po natin? Hallelujah. Lord, thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, because totoo nga po, Diyos, there's power in the blood, O Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat because through this blood, O Lord God, we have been cleansed from all our sins, O Lord God. And right now po, Panginoon, we are standing on your favor po, Panginoon, on your blessings po, Panginoon, on your unconditional love po, O Lord God. Lord, maraming salamat because we are standing po, Panginoon, sa sure foundation po, Panginoon. Hindi po sa pamamagitan, Panginoon, ng aming kakayanan, kundi sa pamamagitan po, Panginoon, ng perfect work ng aming Panginoong Jesus, O Lord God, na kanyang iginawa po, Panginoon, sa cross, O Lord God. And Lord, maraming salamat po because right now, you see us po, Panginoon, kagaya nga po, Panginoon, ng aming kinanta, O Lord God. Lord, you see us po, Panginoon, in all righteousness of our Lord Jesus Christ, O Lord God. And Lord, thank you because through this po, Panginoon, we can receive everything po, Lord God, na inyong pong blessing po para sa amin, na inyong pong healing po para sa amin. And Lord, maraming salamat po, Panginoon, because tinanggal niyo po yung guilt of sin sa puso po namin. Tinanggal niyo po, Panginoon, yung anxiety sa isip po namin. Lord, we have the helmet of salvation, O Lord God. Because, Lord, this is true. We are sure po, Panginoon, of your grace po sa buhay po namin. And right now, Lord, as we gather po, Panginoon, ngayong araw, sama-sama po kami, O Lord God, na magpupuri po sa inyo. Aalahanin po namin, Panginoon, ang inyong kabutihan na ginawa po para sa amin. At nawa po, O Diyos, ihanda niyo po ang mga puso po namin at isipan po namin upang mapakinggan po namin kung ano ang gusto niyo pong sabihin para sa amin. And Lord, we just pray, O Lord God, sa buong service po namin ito, magmula po sa kantahan po namin hanggang sa matapos, lalong-lalo na po, Panginoon, sa inyong pong gagamitin ngayong araw. We pray po, Panginoon, for that special anointing, O Lord God, that you will give po, Panginoon, sa aming speaker, O Lord. That, Lord, your word po, Panginoon, will be preached, O Lord God, the mystery of Christ, O Lord God. Ang sabi niyo nga po sa Colossians chapter 3. And Lord, we pray po, Panginoon, that everything, Lord, na mga anxieties po namin, mga worries and fears po namin, Lord, maraming salamat because, Lord, today we can give it to you po, Panginoon. We can cast it all to you, O Lord God, because you know you care for us, O Lord. And Lord, maraming salamat po, Panginoon. Prepare our hearts po, Panginoon, as we listen to your word, Lord. And anoint every part of this service, O Lord God. And thank you, Lord. We pray po, Panginoon, for those people still on the way po, Panginoon, papunta po din sa church. Ingatan niyo po sila, O Lord God, at maging po sa mga nakikinig po sa live stream po namin. Lord, maraming salamat po. We just want to bless your name today, O Lord God, and be blessed by your grace alone po, Panginoon. Maraming salamat po. And this is our prayer. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. Praise God! Praise God! Magandang araw po sa bawat isa. Bago po kayo umupo, pwede po bang maghanap po kayo at least 5 tao? And can you just declare a blessing po sa inyo pong mga kapatiran ngayong araw? Amen! And then sa lahat po ng mga bagong dating po na hindi pa po nakakaupo kanina, pwede po kayong pumunta dito mo sa may bandang harap. And also po, pwede pa rin po mag-adjust yung iba po. Praise God. Praise God. Amen. Magandang araw po sa bawat isa. Praise the Lord. Welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we are the church that follows Christ and makes followers of Christ. Ayan, pakitingnan nga po ulit yung mga katabi po ninyo at pakisabi na praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ayan po, again po, welcome po to Marikina Foursquare Gospel Church, and we would like po to grab this opportunity po para po ma-welcome po natin. Meron po ba tayong mga first-timers dito po sa harap po natin? Okay, meron po dito sa gilid. Ayan, dito po sa right side. Welcome po.
Praise the Lord. Ilan po sila? 3? Pwede pong pataas po ulit ng kamay. Ayan. 4. Ayan. Wow. Praise God. 4. And meron din po dito sa gitna. Okay. 2 po silang, po natin, new attendees. Wow. Praise the Lord. Praise God. Palakpakan po natin. Dito po sa left side po natin, meron pa po ba? Meron pa? Ayun, meron din po dito sa kabila. Ayan. So, bale nasa 6. At meron din po dito. Ayan, 6 po sila lahat. Praise God. 7 pala. 7. Praise the Lord. Praise the Lord. Ayan po. Welcome po ulit sa Marikina Foursquare Gospel Church. At nawa po, hindi po ito yung first and last time po na makakasama po namin kayo. Amen. Praise God. At sa lahat din po ng mga nanonood sa ating live stream, kung first time nyo po ito na makasama po sa live stream po natin, pakitype lang po dyan, I am new here. And also sa lahat po ng mga regular attendees po natin, pakitype lang po dyan yung pangalan po ninyo at buong pangalan ng kasama po ninyo. Amen. At darako po tayo sa ating quick announcements. Amen. Sa every 9:30 to 10:30 a.m. po, meron po tayong UFW and UFM kapihan. So kung kayo po, yung mga kasama po kanina, mga new visitors po, welcome din po kayo dito kapag kasama po yung mga nag-invite po sa inyo sa UFM and UFW kapihan po natin sa same venue pa rin po ito, no? Second floor at saka doon po sa ground floor na ron po ang UFM. Ayan. Kung kayo po ay UFM at UFW o katabi po ninyo ay UFM o UFW, pwede po bang pakisabi sa inyong katabing magkita tayo sa kapihan o tea time? Ayan. Praise the Lord. At sa lahat din po ng mga hindi pa po nagpapa-water baptized, okay? Kayo po ay tumanggap na po sa ating Panginoong Jesus, naniwala na po kayo sa ating Panginoong Jesus at nawa po, magpatuloy po tayo sa ating pananampalataya. Meron na po tayong water baptism sa August 12, 2 Sundays from now, after next week po, okay? Sa next naman. Okay, so sa lahat po ng gusto pa pong magpa-water baptized, lumapit lang po kayo kay Pastora Glo. Amen? At pati rin po, membership 101 natin sa August 25. So kung kayo po ay 6 months and above na pong umaattend, mahigit na po na umaattend dito po sa Marikina Foursquare at gusto niyo pong makahanap na ng inyo pong home church, we would like to invite you po na lapit lang din po tayo kay Pastora Glo para po sa interview po natin sa Membership 101. At magkakaroon po tayo ng formal Membership 101 sa August 25. Amen? Amen. At sa lahat din po ng mga kabataan, ayan, sa August, tama ba? August 10. August 10 po, na-move po yung I Speak Jesus po na activity po natin from, I think last week ito, or last Saturday. Okay, August 10, same time pa rin po, same 10 a.m. Okay. 10 a.m. na sa August 10. Ayan. 10-10. Pakisabi sa mga kabataan, 10-10 sa August 10. Okay. 10 a.m. po sa August 10, lahat ng mga kabataan. So we encourage po kung kayo po, mga anak nyo po ay kasama po dito, papuntahin nyo po dito ng mas maaga. Amen. Para mas sabay-sabay po silang makakapunta. And again po, sa lahat po ng mga parents po natin. Amen. Meron po kayong mga kabataan, anak or apo, pamangkin, pwede nyo po bang invite po sila para po umattend po dito? Okay. So, magkakaroon din po ng change venue pala sa wildlife. So, kung meron po kayong mga, sa lalong-lalo po sa mga kabataan, meron pang further details na gustong lapitan, gustong malaman, lapit lang po tayo sa ating MMND Youth President, si Ate Jovi. Okay? Yung kanina pong song leader po natin dito. Amen? Amen. And sa lahat din po ng mga UFW, meron po kayong alabaster outpouring ngayon pong August. So kung kayo po ay UFW, okay? At i-encourage din po, hindi lang UFW, UFM, kabataan, at lahat po ng mga departments po natin, pwede po tayo mag-alay po ng alabaster offering po natin ngayon pong August. Amen? Amen. Pwede po bang palakpakan po natin ang Panginoon? Praise God.
Gandang umaga sa ating lahat. Good morning. It's time for offering now. Kaya tayo ay maghanda na sa ating pagkaloob sa ating Panginoon. Sa ating pagbibigay ng tithes and offering, ito ay bahagi ng ating pagsamba sa Kanya. Sabi nga doon sa Mateo 6:33, pag sumakitan mo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa Kanya, at lahat ng iyong pangangailangan ay ibibigay niya. So, pag tayo ay sumusunod sa ating pagbibigay ng ating mga offering and tithes, tiyak ang Panginoon ay magbibigay din ng Kanyang mga kaloob sa atin. Kaya, hindi na tayo mag-aatubili pa na maghandog ng ating mga kaloob sa umagang ito. At tayo ay hawakan natin ang ating mga envelopes. Let us pray. Lord, salamat. Salamat sa mga pagpapalang ito na ipagkakaloob namin sa iyo, Panginoon, sa araw na ito, God. Ito ay malulugot ka sa aming mga bigay na ito, Panginoon. Salamat at binibigyan mo kami ng kalakasan ng katawan sa aming mga hanap buhay, sa aming mga lahat ng mga finances na aming natatanggap sa iyo, Panginoon, ay ibibigay namin yung karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang lahat ng magbibigay at yung hindi pa makapagbibigay, Lord, ay cause them to have work para sila ay makapagbahagi rin sa iyong gawain, Lord. Maraming salamat sa gagawin mo sa amin lahat. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you, Sister Annie. As our offerings are being collected, usapang pagbibigay. We thank the Lord for His provision po for us that ang galing lang na alam niyo po yung may partnership pa rin tayo sa mga taong wala na rin dito. Yung dati ho nating mga pastor dito, yung una naming mga pastor dito, si Sister Tess Maghirang, patay na po kasi si Pastor Edward. And she sent me a message na gusto niyang tumulong sa atin sa calamity. Kaya praise God for that po at nakuha ko na po yung amount na yan na nakakatulong po sa ating pong relief giving. At hindi lang po yan, we thank God for the Foursquare family, not only Jake Lam, because the national office, isang message ko lang po, Pastor Delphine, ito po kami. And very willingly po sinusuportahan because meron na po tayong foundation sa Foursquare Foundation nationwide na tumutulong po talaga pag may mga kalamidad na. Okay? Kaya we can always approach na yung mga big companies and they can help us po para mas marami pang pondo. Lalo na yung area po natin ay laging flood-prone na area. Kaya praise God for the national office po natin, the National Foursquare Organization na nag-extend ho ng help. Kaya po, lahat ho ng naabutan ng tulong po sa church na ito, na non-compassion, hindi po compassion members po, hindi po kayo kasama dun sa 208. Yung mga naka-receive na po nung the other day, nung Friday po, ay hindi na po balik kasali na po. Yun na lang po nandito na tinawag at binigyan kayo dito because sa church po, galing po yon. So may pahabol pong blessing sa inyo mamaya and just proceed po sa baba. Yung naka-receive po nung South Supermarket, pero hindi kayo compassion parent or member. Okay po, meron pong pahabol po sa inyo. Thank God. Thank God for His provisions. Palakpakan po natin si Lord. And we're starting on a new series po and thank God for Sanctified. Thank God. Ang dami pong nagsabi rin sa akin, they're so blessed with that series na talagang they were cut to the heart and now they know they're standing before God. Lalo na ho itong susunod na ang title ng series po natin ay As One. Okay. Dati ho yung ating anniversary ay US, pero O-N-E, as, tayo, one. Pero we'll be dealing with the triune God. Okay? The Trinity, the three persons. Okay po, dun sa Trinity na yan. Because they have one, okay, the three persons are one.
one power, the one God, equal in everything. Kaya ho, magandang masimulan ho yan natin ng kapangyarihan ho, ng banal na dugo ng Panginoon Yesus. At abangan nyo ho sa mga serye natin yung kapangyarihan na meron pala tayo na pinasa na sa atin ng Panginoon. Kaya salamat sa Diyos, sa lingkod ng Diyos na magsasalita sa atin. Let's welcome. Kasama po itong pastor na ito sa ating po mga assisting ministers. Okay? So Pastor Nolen, Pastor Raglo, and Pastor Martin Valenzuela. Let's welcome him po to start our series as one. Hello. Yan. Masarap ng gising po natin, ano? Gumising tayong may ginto. Yan, praise the Lord. So, para po sa mga hindi nakakaalam, nanalo po ng ginto ang ating delegate, si Carlos Yulo. Yan. Pero today po, we will receive something more than gold, and that is the Word of God. Tama po ba? Okay, sige po. Simulan po natin ang ating gawain ngayong araw. Simulan ko lang po. Last March, may controversy po na lumabas tungkol sa isang mega church sa US. I don't know kung narinig nyo po itong balitang ito, no, nabasa nyo, na allegedly, hindi na po sila gumagamit ng mga salitang resurrection, Calvary, or the blood of Jesus. Hindi na daw nila yung ginagamit, lalo na kapag nag-i-invite sila sa kanilang mga Holy Week events. So, hindi ko na po papangalanan kung anong grupo yon. It sparked a wave of discussion online kasi these terms, itong mga nabanggit ko, lalo na yung blood of Jesus, are very crucial to our faith. Nawa-water down daw yung gospel, sabi po sa online. Ano? So, syempre, para to be fair po doon sa group, I listened to the actual video interview kung saan galing yung controversy. And I found out that this church is not really abandoning the words per se. Ginagamit pa rin nila ito sa mga services nila and preachings inside the church, but not outside the church. Ang dahilan po, ayaw kasi nilang ma-turn off yung mga non-Christian sa mabibigat na terms na ito, to the point na ma-feel po ng mga tao na hindi sila belong at accepted dun sa church nila. But the truth is, the gospel message is a double-edged sword. Nakaka-open po talaga ang salita ng Diyos, ang mensahe ng gospel sa mga hindi pa handang tumalikod sa buhay na makasalanan. Pero sa kabilang banda, nagbibigay encouragement naman to sa mga taong nakakakilala na at handang kumilala pa kay Jesus. Tama po? Sabi po sa 2 Corinthians 2:16, to those who are perishing, we are a dreadful smell of death and doom. But to those who are being saved, we are a life-giving perfume. Amuhin nyo nga po yung katabi nyo ngayon. Yan. Ano amoy po? Hindi, joke lang. So, we are beginning our new series this month. Ang title nga po, kagaya na nabanggit ni Pastora, As One. Sabihin nyo po, As One. Yan. For the whole month, we will deal with the ministry of the Trinity. Mas makikilala pa natin yung Triune God. And today, we will talk about the blood of Jesus. And the title of our message today is, Oh, the blood of Jesus. At inawit po natin yan kanina. Aren't you glad that this church doesn't shy away from the terms and concepts that are not just important to our faith, but also to our salvation? Na hindi natin binibitawan itong mga konsepto na to. And we will not water down the gospel, but preach the word of God as it is spoken to us in the Bible. Ready na po ba kayo sa salita? Yan, tanungin niyo po yung katabi niyo, ready ka na ba sa salita? Yan, A muna, A. Yan. Di alam nung iba yon. Yan. Sige po. What is in the blood of Jesus and why is it important? Ano bang meron dun sa dugo ni Jesus at bakit po siya napakahalaga? To begin with, wala pong Christianity kung walang blood. Pero higit pa dito, ang dugo ni Kristo, may i-apply po natin yan sa maraming bagay sa buhay natin. Unang-una, the blood of Jesus cleanses us from our sins.
Ang dugo ni Jesus ay naglilinis sa atin, sa ating mga kasalanan. 1 John 1:17, ang sabi po dyan, "But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sins." Nung nagdadalaga po si Nugget, alaga naming aso, nung nagdadalaga siya, nabinyagan po niya yung higaan namin. Para po sa mga naglalaba, alam po natin, di ba, isa sa pinakamahirap linisin, yung mantsa ng dugo. Nakapaglaba na po ba kayo ng may dugo, damit, di po ba? Kaya kapag namantsahan po yung damit o yung mga muebles ninyo ng dugo, mapapalaban ka po talaga sa paglilinis. Minsan nga po, hindi na naaalis yung mantsa. Ganon din ang ginagawa ng kasalanan sa atin. Para po itong mantsa. Pero hindi ito basta-basta natatanggal. It takes a divine cleansing agent to be removed. And this is what the blood of Jesus does to our sins. It cleanses us. Nililinis tayo ng dugo ni Jesus. Para pong may contradiction, ano? If you are in Christ, His blood doesn't stain us, but cleanses us. Parang contradicting, pero ganun po talaga. Yung dugo ni Jesus, hindi niya tayo dinudumihan. Nililinis niya tayo. Yung dugo niya na dumanak sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan at sa epekto ng kasalanan sa buhay natin. Dahil sa dugo ni Jesus, nagagawa na tayong tignan ng Diyos Ama. Hindi niya kasi yun magawa sa atin nung una dahil sa kasalanan natin. Hindi niya matagalan na tignan tayo kasi ang dumi-dumi po natin dahil sa kasalanan. Masyado tayong marumi para sa kabanalan niya. Pero dahil po sa dugo ni Jesus, malinis na po tayo. Nagagalak po ba kayo na malinis kayo ngayon? Sa theology po, ang tawag dito ay propitiation. Kung tama ang pagkakabasa ko, propitiation. Ang pinakamalapit po na salitang Tagalog para dito ay pampalubag loob. That's the best word that I can describe this word, pampalubag loob. Ang dugo ni Jesus ang nagsilbing pampalubag loob upang mapawi ang galit ng Diyos sa kasalanan sa atin dahil sa kasalanan. Dahil sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus, nabayaran na ang ating mga kasalanan. Romans 3:25, pinadala siya ng Diyos para ipambayad ang dugo niya sa kasalanan ng mga tao. Mapapatawad lang sila pag naniwala sila sa Kanya. Ginawa ito para maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos. Dati kasi nagpapasensya ang Diyos at pinapalampas niya ang mga kasalanan ng mga tao. Pero pinapatunayan niya ngayon na matuwid siya at tinuturing niyang matuwid ang mga nananalig kay Jesus. Dugo po niya ang naglinis sa ating mga kasalanan. Pero hindi lang po yan ang nilinis niya. Pangalawa, the blood of Jesus cleanses our conscience. Hebrews 9:14, ang sabi po niyan, how much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God. Ang pinagkukumparahan po dito, nung sumulat po ng Hebrews, ay yung mga sacrificial offerings po ng mga hayop. Kung yun po dati tinatanggap, kahit papaano natatanggap sa mga ritual systems nila bilang kabayaran sa kanilang kasalanan, pansamantala, how much more will the blood of Jesus? It cleanses our consciences, sabi po sa verse. Hindi lang tayo sa ating mga kasalanan nilinis ng dugo. Nilinis din tayo ng dugo ni Jesus. Nilinis din ang ating mga konsensya. May mga taong kahit alam na nilang pinatawad na sila ng Diyos sa mga kasalanan na nagawa nila in the past, hindi naman po nila kayang patawarin yung sarili nila dun sa mga nagawa nila.
Palagi pa rin po nilang nire-rehearse yung pagkakamali nila at hindi na po sila nakamove on. May mga tao pong ganyan. Kaya naman po, isa sa mga ginawa ng dugo ni Jesus ay ang paglilinis ng ating mga konsensya. Alam ni Jesus na kapag tayo ay namumuhay na may tangan-tangan na guilt feeling, makakaapekto ito sa bawat bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Apektado yung prayer life mo, apektado yung witness natin sa iba, yung ating paglilingkod, apektado. Pag may guilty conscience tayo, hindi po tayo makakausad sa buhay Kristiyano natin. Kasi pabalik-balik lang po tayo sa simula. Hindi natin gugustuhin na mapalapit sa Diyos kasi nagigilty tayo. Katulad po ng nangyari kay Adan at kay Eva nung nagkasala sila sa Diyos, di po ba? Hindi nila magawang magpakita sa Diyos kasi nagigilty po sila. Salamat na lang po sa dugo ni Jesus. Pinalaya tayo sa guilty conscience natin para makalapit tayo sa Diyos at ma-enjoy natin yung pag-ibig niya. Dahil nilinis na po yung konsensya natin, maaari na tayo ngayong maglingkod sa Kanya. Mabuhay para sa Kanya at manatili sa Kanya na hindi natatakot na baka balikan niya ulit yung mga nagawa nating kasalanan. Psalm 103 verse 10 and verse 12. Tinalunan ko lang yung isang verse. Ang sabi, hindi niya binibigay yung parusang deserve natin. Hindi niya tayo sinisingil ayon sa kasalanan natin. Kung gaano kalayo ang east sa west, kanluran hanggang sa silangan, ganun niya nilalayo sa atin ang mga kasalanan natin. Yung east at yung west, hindi po yan magtatagpo. Kung gaano kalayo yung dalawang extremes na yon, ganun niya kalayo inilayo sa atin yung kasalanan natin. Tandaan niyo po, pag pinatawad na tayo ng Diyos, tunay na pinatawad na tayo. There is no more condemnation. Hindi siya nanunumbat, hindi siya nag-uungkat ng past, hindi siya nang-guilt trip. Kung meron mang pong magpapaalala sa inyo ng mga kasalanan mo in the past, hindi yun yung Diyos. Yun yung kaaway. Kasi yun lang yung kaya niyang gawin. Ang i-discourage tayo na lumapit sa Diyos. Papaalala sa atin ng kaaway yung mga naging pagkakamali natin, na mahina tayo, na makasalanan tayo. Pero kapag tinanong natin ng Diyos tungkol sa mga bagay na to, ang sasabihin niya lang po sa atin, anong kasalanan yung sinasabi mo? Wala akong naalalang kasalanan mo. Munang isipin yan at bumalik ka na sa piling ko. Ayan yung sasabihin sa ng Diyos. Sa theology, ang tawag po dito ay justification. Justification, as if hindi ka nagkasala. Parang hindi ka nagkasala. At ang lahat ng ito ay dahil sa dugo ni Jesus na tumagas para sa atin. Gusto ko po ito. Matagal ko na pong na-share po ito, pero gusto ko ulit i-share. Ang sabi po ni Erwin Lutzer sa isang book na Getting to Know How to Break a Stubborn Habit. If God is able to forget your past, why can't you? When you confess your sins and ask forgiveness of them, God throws your sins into the depths of the sea and then puts up a sign on the shore that reads, "No swimming." Huwag ka nang bumalik kasi pinatawad ka na. Hindi mo na kailangang balikan kasi kinalimutan na yon ng Diyos. Hindi siya nagkikip ng record of wrongs. Hindi ka niya tinatantosan kung nagkakamali ka. Hindi ka niya binibilangan. Walang ganon. Pag pinatawad ka, pinatawad ka. Pangatlo, the blood of Jesus heals us from our sicknesses. Isaiah 53 verses 4 to 5. Ang sabi po dyan, surely He has borne our griefs and carried our sorrows. Yet we esteemed Him stricken, smitten by God,
and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. Upon him was the chastisement that brought us peace, and with his wounds, we are healed. Yung verse po na ito sa Old Testament talks about Jesus in the New Testament. Madalas po nating sinasite itong passage na ito pag pinag-uusapan po natin yung healing. Lalo na po pag umatin po kayo ng OPC, ng Faith Night, madalas natin yung sinasite sa prayer. In the original language po, ang ibig sabihin ng griefs, yung word na griefs dyan, ay sicknesses. At yung sorrows, ang ibig sabihin po niyan sa original, ay pain. Sicknesses and pain. Kaya po, kung i-rephrase po natin ang passage na yan, ganito po, talagang pinasan niya ang ating mga karamdaman at binuhat para sa atin ang ating mga sakit. Ang ating mga sakit. Dahil sa mga latay at sugat niya, tumanggap tayo ng kagalingan. Dahil sa mga latay at sugat niya, tumanggap tayo ng kagalingan. Bakit? Siya po ang nagbuhat ng ating mga karamdaman, sakit at sakit sa buhay. Bakit ko po sinama po ito? I would like to include this portion to make a special emphasis. Nang dahil sa dugo ni Jesus, maari ka ngayong lumapit sa Kanya upang hingin ang kagalingang pisikal. Walang sugat, walang bukol, walang speech delay, walang mental sickness, walang pagkabaog, walang cancer, walang life-threatening diseases ang hindi sinama ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. All kinds of sicknesses known to mankind has been covered by the blood of Jesus and are available for divine healing. I remember sa OSL, meron po dong lesson, parang sa 40 lashes minus 1, ibig sabihin 39 lashes na tinanggap ni Jesus. Counted po doon. Merong discovery, hindi ko lang po maalala kasi insert ko lang ko ngayon. Merong study, yung mga doctors, mga nasa medical field po, na lahat ng known diseases ay related sa, parang 39 ang major causes. Kung tama ang alala ko, may 39 major causes lahat ng mga diseases. Hindi po yun coincidence na ang lashes na tinanggap ni Jesus ay 39 lashes. Yung effects ng dugo ni Jesus, holistic po yun. It covers not just our spiritual wholeness, but our physical and emotional wholeness din po. That is why we can confidently come to Him, because we know that through His blood, we are healed. And we can be healed right now. Some people no longer believe in divine healing from the Lord. Pero alam niyo po, it is 1/4 of the Foursquare Gospel that we believe in. Wala na pala dito. 1/4 po ito ng doktrina na pinaniniwalaan natin that Jesus is our healer. Naniniwala tayo na available pa rin sa atin ang kagalingang ito because Jesus is the same yesterday and today and forever. Kung nagpagaling siya noon, magpapagaling pa rin siya ngayon at magpapagaling siya bukas. And time will come that our physical bodies will be replaced with incorruptible, imperishable body. Can we praise the Lord for that po? Hindi lang tayo nilinis sa ating kasalanan, sa ating mga konsensya. Pinagaling ang ating mga kasalanan. Kuya Mars, nakakatatlo ka na. Ilan ba yan? Sige po, mamaya nyo malalaman kung ilan. Pang-apat po, the blood of Jesus redeems us from the penalty of our sins. From the penalty of our sins. 1 Peter 1:18-19. Ang sabi po, for you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ,
a lamb without blemish or defect. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan. In our case, kamatayan po ni Jesus. Kaya kahit libre at palaging available sa atin ang kaligtasan, hindi po ito cheap. It is free, but it is not cheap. Hindi ito basta-basta. Ang sabi nga dun sa verse, kung makikita niyo po yung word, precious. Precious. Napakalaking halaga ang naging kapalit para tayo ay tumanggap ng kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang sabi ng verse, di po ba, higit pa sa pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ni Kristo. May dalawa pong ibig sabihin yung salitang redeem. Yan, yung salitang redeem. Una, to regain possession of something for a payment. Parang binabawi mo siya. Nagbabayad ka para mabawi mo yon. At pangalawa, to compensate for the faults or bad aspects of something. Ang unang definition po ay associated sa salitang ransom. Parang sa mga pelikula, lalo kung nanonood kayo ng mga action movies o kahit comedy, ng mga 90s na comedy, di po ba? Pag may kinidnap, kapag kinidnap ng anak o kaya jowa po nung bida, humihingi ng ransom ang mga kidnappers kapalit ng buhay nung kinidnap nila. Yan, alam natin yan, napapanood natin yan sa mga pelikula. There's transactional exchange, palitan, kaliwaan. Ganyan po ang ginawa sa atin ng Diyos. He bought us back from the enemy. Pero hindi po silver or gold ang ipinalit sa atin. Dugo po niya ang kapalit. Pangalawang definition naman po, pagbabayad sa nagawang mali. Pagbabayad sa nagawang mali. Kapag, kunwari, nakabasag yung anak mo sa section na maraming babasagin, naalala ko po dito sa may bandang department store ng Santa Lucia, yung pagliko mong ganyan, kung nakikita niyo po yon, puro babasagin yun nandun. Ayokong dumadaan doon kasi ang daming babasagin. Feeling ko, makakabasag ako kapag nadaanan ko yon. Kunwari, nakabasag yung anak mo dun sa section na yon. Bilang magulang, kailangan mong bayaran yung mga na-damage ng anak mo. Ang state ng ating espiritu at kaluluwa ay damage dahil sa ating kasalanan. Subalit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binayaran niya yung damages natin at damages sa atin kapalit ng kanyang dugo. During the Civil War sa Amerika po, si George Wyatt, napili po siya para mapunta sa pinakaharap ng labanan. Nag-draw lots, nakuha yung pangalan niya, dito ka sa harapan, mag-serve ka sa harapan. Nasa front line siya ng army, si George Wyatt. Si George Wyatt, meron po siyang asawa at 6 na anak. Mayroon pong isang lalaki, ang pangalan po si Richard Pratt. Nagmagandang loob siya. Nagpresenta siya na siya na yung lalaban sa bilang kapalit ni George Wyatt. So, pare, ako na lang dyan. Hindi na ikaw ang lalaban kasi may pamilya ka eh. Ako na lang sa harapan, kapalit mo. Natanggap po siya, si Richard Pratt, at sumama po siya sa laban. Dala-dala ang pangalan at number ni George Wyatt. So, kunwari, siya si George Wyatt. Hindi po naglaon kasi nasa harapan siya ng nasa frontline siya ng battle eh. Namatay si Pratt sa labanan. Later on, may pasang ilang mga taon, hinanap po ulit si George Wyatt para sumabak ulit sa laban. Nagprotesta po siya. Sabi niya, namatay na siya in the person of Richard Pratt. Pinilit niya yung mga authorities, i-check niyo yung records niyo. Kasi ayon sa records, namatay na siya in the person of his substitute. Chinek ng mga authorities yung record. After checking the records, in-exempt po siya sa military service at sa mga susunod pang possible na military service. Bakit po?
He had died in the person of His representative. This is how Jesus redeemed us with His blood. Hindi po dahil siya yung may kasalanan at hindi dahil siya yung may kakulangan. Binayaran niya ang lahat on our behalf dahil sa malasakit at kagandahang loob niya sa atin. Kahit sa totoo lang, wala namang kaibig-ibig at kagusto-gusto sa atin. Tinubos niya tayo dahil sa pag-ibig niya sa atin kahit na makasalanan pa tayo. Kaya naman wala nang kapit pa sa atin ang kasalanan kasi tinubos na po tayo ng dugo ni Kristo. Sabihin mo sa katabi mo, you died in the person of your representative. Namatay si Jesus, siya ang naging representative natin. Number 5, the blood of Jesus restores us to the Father. It does not just cleanse us from our sins. It does not just cleanse our conscience. Hindi lang tayo pinagaling. Hindi lang tayo ni-redeem ng Panginoon. Binalik niya din po tayo sa Diyos Ama. Ephesians 2:13, but now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Dating malayo, inilapit tayo dahil sa dugo ni Jesus. There was a time po, nung bata pa ako, nagalit sa akin yung tatay ko. Yan po yung tatay ko. Parang meron po ako nasabi ata na hindi maganda o kaya may nagawa ako hindi niya nagustuhan that time. Sumama po talaga yung loob niya sa akin. Hindi niya ako pinapansin nun. Kasi dahil 4 lang naman po kami sa bahay, at one point or another, kailangan po namin mag-communicate. 4 na nga lang kami. Pero dahil po hindi ako kinikibuno ni Papa, kailangan idaan ko sa mama ko yung usapan namin. So dumadaan nga ganon-ganon. Ang hirap po. Kasi bukod sa communication barrier, alam mo pong may relasyong nasira. This is our condition before Christ came into our lives. Hindi tayo makalapit ng diretso sa Diyos Ama. Ano ginagawa natin? Humahanap tayo ng ibang medium. Mahanap tayo ng ibang medium. Nagpe-pray tayo. Ito, ilapit mo ako dito, ilapit mo ako dito. Narinig niyo na po ba? Minsan kapag sa mga pastors po ba nagpapapray. Pag-pray mo naman kami, malapit ka kay Lord eh. Mga ganyan. Malakas ka kay Lord eh. Yan, ikaw mag-pray sa amin. Hindi tayo makalapit ng diretso sa Diyos Ama. Sira ang relasyon natin sa Kanya. Pero dahil sa sakripisyo ni Jesus at sa dugong inalay niya para sa atin, na-restore hindi lang po yung communication natin sa Ama, kundi maging ang relasyon natin sa Kanya. Pero nagtataka po ba kayo, bakit ba kailangan ng dugo para mapatawad at mabalik tayo sa Diyos? Bakit kailangan ng dugo? Hindi ba pwedeng sabihin na lang niya, anak, pinapatawad na kita? Upo ka lang sa isang sulok. Nangungupisal ako. Tapos sakto yata yung damit ko. Ayan, nangungupisal ako. Tapos patatawarin ka, mag-pray ka ng ganito, ng ganyan. Hindi ba pwedeng salitaan na lang? In the Bible po, especially in the Old Testament, blood is always related and associated with life. Ang sabi sa Leviticus 17 verse 11, dahil ang dugo ang nagbibigay buhay at inutos sa inyo na gamitin yun sa altar para maalis ang mga kasalanan sa buhay nyo. Ang dugo ay buhay, kaya yun ang naglilinis sa mga kasalanan. In the Old Testament times, during the time of Moses, kailangan po talaga na may mapatay na hayop, patayin na hayop, at yun ang maglilinis sa kanilang kasalanan. Kailangan pong madrain yung dugo ng hayop na sinasacrifice nila. In other words, kailangan madrain yung buhay ng hayop na yun. At yun ang magsisilbing atonement o pagbabayad sala sa mga kasalanan noon. Yung dugo, yung buhay, yun po yung atonement. Hebrews 9:22, ganun nga ang sabi sa law.
halos lahat ng bagay ay nalilinis gamit ang dugo at napapatawad lang ang mga kasalanan pag may dugong sinacrifice. Without the shedding of blood, there will be no forgiveness of sins. Kaya pansinin niyo po sa Old Testament, kailangan, may Day of Atonement, kailangan, taon-taon, kailangan magsakripisyo. Laging magdadala ng hayop, para i-drain yung buhay ng hayop na yon. Napakadumi, napakalangsa, napakasangsang siguro. Ganun po ang sitwasyon nung panahon na yon. Pero kahit ganun po ang ginagawa regularly, sa laki at tindi ng ating kasalanan, hindi po kailanman sasapat ang dugo ng mga hayop. Kaya kailangan ng mas higit na atoning sacrifice. And no other than Jesus became that atoning sacrifice once and for all. Isang beses lang po. Dahil sa dugo niya, hindi na natin kailangan pang mag-alay ng mga sakripisyong hindi naman kailanman sasapat upang makalapit tayo sa Diyos Ama. Tanging ang kanyang sakripisyo at ang kanyang dugong umagos sa krus ang naglapit sa atin sa Diyos. We now enjoy our relationship with the Father because of the blood of Jesus. Kaya nga po ang sabi sa Hebrews, di po ba? Kapag hindi mo pa to ginawa, pag hindi mo pa to vinalue, pag wala ka pang ginawa dito sa sakripisyong ito ni Jesus, wala nang sakripisyong iba pa na para sa iyo. Ito na yun eh. Hindi sasapat ang dugo ng mga hayop. Kahit ang sarili mong dugo, hindi yan sapat. Binigay na ni Jesus yung dugo niya para hindi mo na yun gawin. No sacrifice for sins is left. Yung sakripisyo na lang ni Jesus. At inilapit niya tayo sa ating Ama. Di po ba kayo nagagalak? Na kahit 3:00 ng madaling araw, wala pong pahinga. Kahit anong oras, pwede kayong lumapit sa Diyos. Pwede tayong lumapit sa Diyos kahit anong oras, kahit anong panahon. Feeling down ka o feeling nasa taas ka, pwede kang lumapit sa Diyos. Hindi mo na kailangan tawagin si Pastor Nolan. Pastor, punta ka sa bahay, pag-pray mo ako. Hindi mo na kailangan gawin yon. Kasi pwede kang mag-pray ng sarili mo. Number 6, the blood of Jesus marks our victory. The blood of Jesus marks our victory. Revelations 12 verse 11. They triumphed over him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Kagaya ng nabanggit ko kanina, ang mantsa ng dugo ang isa sa pinakamahirap maalis na dumi. Kahit pasubukan mong linisin ito, andun pa rin yung ebidensya ba? Andun pa yung ebidensya. Hindi yan maalis agad-agad. May pinapanood po kaming mag-asawa, yung Criminal Minds, kung nanonood kayo nun. Isa po siyang crime and detective series. Ang galing ng mga FBI agents doon kasi nasasolve nila yung mga murder mysteries. Ang isa sa mga unang tinitignan para masolve yung krimen ay mga blood stains. Blood stains. Yung mga kriminal po kasi, susubukan talaga ng itago yung ebidensya ng krimen sa pamamagitan ng paglilinis ng bloodstains. Talagang lilinisin nila yan para walang bakas. Pero may substance po na kung tawagin ay luminol. At pag in-spray mo yon sa area, kung saan tingin mo may dugo, parang ganyan, in-spray mo sa area, tapos pinatay mo yung ilaw, may tila mapusyaw na asul na liwanag na mag-glow at lilitaw kung saan may dugo or once nagkaroon ng dugo. The blood remains and it leaves markers where it has been. Ganyan din po sa buhay Kristiyano natin. No matter what happens in our lives, the blood remains in us. And it leaves a mark. Ano yung mark na yun? A mark of victory.
a mark of victory over our enemies. Hindi mawawala ang epekto at kapangyarihan ng dugo ni Kristo sa buhay natin. Mananatili itong makapangyarihan sa atin. Hindi dahil ilang taon ka ng Kristiyano, masumihina na yung hold sa'yo, yung power of the blood. Hindi po ganun. Likewise, hindi dahil bago ka pa lang na mananampalataya, mahina pa, kailangan mo pang i-level up. Hindi po ganun. Hindi mo muna kailangan magtagal sa pananampalataya para lumakas yung kapangyarihan ng dugo ni Jesus. The blood of Jesus and all its fullness is available to you as soon as you receive Jesus. It is the mark of your victory. At ang sabi po sa Revelation 12:11, di ba? We are victorious by the blood of the Lamb. Nagtagumpay na tayo, matagumpay tayo dahil sa dugo ni Kristo. At ang tagumpay na ito, hindi na natin kailangan pang paghirapan. Hindi na natin kailangang ilaban pa para magtagumpay. Kasi matagumpay na tayo. Panalo na tayo. May nagtagumpay na para sa atin. Tayo na lang po ang mag-e-enjoy ng panalo. Parang sa Olympics, diba, si Carlos Yula, nanalo na siya. Nag-e-enjoy na lang tayo sa panalo niya. Ganon ang ginawa ni Jesus sa atin. Tatanggapin na lang natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Kasi panalo na tayo dahil kay Kristo. At ano po yung katibayan na panalo na tayo? Iniwanan niya tayo ng mark. The blood of Jesus is in us. Ang tagumpay natin ay hindi rin dahil sa sarili nating galing o kakayahan. Hindi dahil sa talino natin o mas maprinsipyo kasi tayo, kaya tayo matagumpay. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin nang nabayubay siya sa krus para lang sabihin sa atin, anak, ganito kita kamahal. Ganito kita kamahal. Actually, madami pa po. But due to the interest of time, ito pong 6 ang paglimilimian natin. The blood of Jesus cleanses us from our sins. The blood of Jesus cleanses our conscience. The blood of Jesus heals us from our sicknesses. The blood of Jesus redeems us from the penalty of our sins. The blood of Jesus restores us to the Father. And the blood of Jesus is the mark of our victory. As I end this message, gusto ko lang pong i-emphasize that the blood of Christ is working in you. And it remains in you. It has never lost its power, and it will always endure to the end para sa'yo. In the precious blood of the Lamb, there is healing. There is forgiveness of sins. There is power, there is acceptance, there is joy, there is life. At kung hindi mo pa ito nararanasan, you are greatly missing out. The blood of Jesus is a foundation of our faith. There is no salvation without the blood. There is no future for us without the blood. People may find the blood of Jesus as a picture of death, but to us, it is a picture of sacrificial love, of eternal life, and victory. Ano man ang sitwasyon ng buhay mo, maaari mong tanggapin ang tagumpay dahil sa dugo ni Kristo. Ang tanong lang po sa atin, gusto mo ba ito? Nais mo ba ito? Mananalangin po tayo, but I will pray for 3 groups of person. Una, kung first time mong marinig o maunawaan, matagal mo na naririnig ito, pero ngayon mo lang naunawaan ang mensaheng ito, at nais mong maranasan sa buhay mo ang mga pinag-uusapan natin tungkol sa dugo ni Jesus, nais kitang anyayahan sa isang panalangin. Because I have to make it clear,
para maranasan mo ang mga sinasabi kong benepisyo ng dugo ni Kristo, upang kumilos ito sa buhay mo, may kailangan kang gawin. Kailangan mo muna siyang tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas, at kailangan magkaroon ka ng relasyon sa Kanya. Kung ikaw itong taong ito, aanyayahan kita na sumunod sa aking panalangin habang ang mga intercessors po ay nag-intercede for us, at habang ang lahat po ay nakapikit. This matters between you and the Lord. And if you are watching this service via live stream, sumunod din po kayo sa aking panalangin. Ariin niyo pong inyo ang panalangin ito. Panginoon, salamat. Salamat po dahil nais mo akong katagpuin ngayong araw. Salamat, Panginoon, kasi available sa akin yung offer na ito. Natanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat, Panginoon. At sa moment na ito, Lord God, gusto ko pong maranasan ang mga benepisyong ito ng dugo ni Kristo. Kaya sa araw na ito, nais kitang tanggapin sa buhay ko. Inaanyayahan kita na pumasok sa buhay ko. Ikaw na ang maghari sa buhay ko. At ang desisyong ito ay gagawin ko kasabay ng pagtaas ko ng aking kamay ngayong araw. Kasabay ng pagtaas ko ngayong araw ng aking kamay. Kung tinatanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, itaas mo ngayon ang iyong kamay. At kikilalanin ng Panginoon ang desisyon mong yan. Sige po, itaas niyo yung inyong kamay kung tinatanggap ninyo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay niyo. At nais ninyo na ang dugo ni Kristo ang siyang kumilos at magbigay ng tagumpay sa buhay mo ngayon. Sige po, itaas niyo ang inyong kamay. Salamat, Panginoon, sa mga nagtaas ng kamay na ito. Tanggapin mo po sila, Panginoon, sa iyong kaharian. At ngayon pa lang po, Panginoon, sa pagbaba ng kanilang kamay, ipatunayan mo na, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagliligtas sa kanila. Ikaw ang Diyos na magbibigay ng anumang pinangako mo, Panginoon, para sa kanila. At ikaw ang Diyos na buhay na magbibigay sa kanila ng buhay na walang hanggan at tagumpay sa araw-araw ng kanilang buhay, Lord God. I just pray for these people who confidently and courageously lifted their hands to you, Lord Jesus, that you prove yourself faithful to them because you are always faithful, and be their Savior, be their Lord, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang gumawa ng mga himala sa kanilang buhay. Salamat sa dugo mo, Panginoon, na dumanak para sa kanilang buhay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Nanalangin pa po tayo para sa pangalawang grupo ng mga tao. Kung kayo po ay matagal ng mananampalataya at somehow feeling mo na panghihinaan ka na ng loob dahil sa sitwasyon mo. Nagpakalayo-layo ka kasi feeling mo hindi ka nakarapat-dapat sa Diyos. Feeling mo ang dumi-dumi mo na. Ang dami mo nang nagawang kasalanan sa harapan niya. Ang paanyaya ng Diyos sa iyo ay ganito. Bumalik ka sa Kanya at i-restore ka niyang muli sa Diyos Ama. Papatawarin ka niya. Lilinisin niya hindi lang yung mga kasalanan mo, pati yung konsensya mo, lilinisin niya. Hindi ka na kailangang mag-guilty. Ibabalik niya ang nawalang relasyon nyo na parang walang nangyari. At ang magiging paanyaya niya lang sa'yo, anak, huwag ka na ulit hihiwalay, ah. If this is you, if this is your prayer, I'd like you to stand up on your feet. Tumayo po kayo at mananalangin po tayo. Kung nais nyo pong bumalik sa ating Panginoon, tanggapin muli ang kanyang paanyaya. Sige po, tumayo po kayo. Tumayo po kayo at sundan po ako sa aking panalangin. Sige po, I'll wait for you. Kung kayo po ay matagal ng mananampalataya, feeling mo, lumayo ka na sa Panginoon, if this is you, I'd like you to stand up on your feet and I'll be praying for you. If you are watching this on live stream,
pray with me as well. Let's pray. Father, thank you for the opportunity to come back to you, Lord God, in faith and in confidence, Panginoon, na kung kami ay hihingi ng sorry, patatawarin mo kami. At hindi mo na ipapamukha sa amin, hindi mo ipapamukha sa amin na kami ay nagkasala, na kami ay nadapa, na kami ay nagkamali. Pagkus kami ay tatanggapin mong muli, Panginoon, bilang iyong mga anak. As if walang nangyari. As if walang nangyari. Tulungan mo po kami na mamuhay muli ng may kabanalan sa iyong harapan. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng confidence ulit, na lumapit sa iyo, na maglingkod sa iyo, na manatili sa iyo, na mamuhay sa iyo, Panginoon. Kung kami man po ay ginupo ng kasalanan, kung kami man po ay pinangunahan ng guilt, Lord God, in the past, Lord, sinusurrender namin ang lahat ng ito sa iyong harapan. At sa pangalan mo, Jesus, ikaw, O Diyos, ang dugo mo, Jesus, ang siyang kikilos na muli sa buhay ko. Ikaw, O Diyos, ang magbibigay ng tagumpay sa akin. And time will come, Lord God, that you will see me once again, that people will see me once again, na may panibagong alab, na may panibagong sigla. Maglilingkod ako ulit sa iyo. Maglilingkod ako ulit, Panginoon, sa mga kapatiran. Magiging witness ako ulit sa iyo. At makikita ulit ng iba na ikaw ang Diyos na mamumuhay sa akin. Salamat, Panginoon, sa dugo ni Jesus na kumikilos sa akin wonderfully and powerfully in Jesus' name. Amen. And thirdly, kung kayo naman po ay nakakaranas ng karamdaman. Anumang uri ng karamdamang pisikal, emosyonal, o mental illness. Nais kong ipaalala sa inyo na ang kagalingan ay nanggagaling kay Jesus. Hindi nais ng Diyos na mahirapan ka sa sakit ng iyong katawan o isipan. Huwag nating tanggapin na mas makapangyarihan ang karamdaman kaysa sa dugo ni Kristo na nasa atin. Again, walang sugat, walang bukol, walang speech delay, walang mental sickness, walang pagkabaog, walang cancer, walang life-threatening diseases ang hindi sinama ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kaya niya tayong pagalingin dahil siya ang Diyos nating mabuti. Kung kayo po ay may karamdaman, again, I'd like to encourage you and to challenge you, stand up on your feet. Kung kayo po ay nasa tahanan, manalangin din po kayo. Ariin niyo pong inyo ang panalangin ito. Panginoon, salamat. Kasi kaya kong hingin at kaya kong angkinin ang kagalingan ng aking katawan, ang kagalingan ng aking isipan, ang kagalingan ng aking mahal sa buhay dahil sa dugo ni Kristo. Salamat, Panginoon, dahil ang dugo ni Kristo na dumanak ay hindi kailanman mawawala ng kapangyarihan sa buhay ko. Sinasaway namin ang gawa ng kaaway at ang sakit at karamdaman na ito na nagpapahirap sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, alisin mo nga po ito. Alisin mo nga po ito. At ang kagalingan, Panginoon, ay ibigay mo nga po sa akin. Makakaranas ako ng kaginhawaan ng katawan. Makakaranas ako ng tagumpay. Makakaranas ako ng victory, Lord. Because the blood remains in me. And it will never lose its power. Kung napabayaan ko man ang aking katawan, kung inabuso ko man po ang aking sarili, patawarin mo po ako. Salamat, Panginoon, kasi alam ko na may restoration ako sa iyo. Salamat, Panginoon. At sa moment na ito, Lord God, nagpapasalamat na ako. Nagpapasalamat na ako sa kagalingan. Sabihin niyo po ang sakit ninyo. Nagpapasalamat na ako dahil magaling na ako. Sa sakit na ito. Sabihin niyo po yung sakit niyo, i-claim niyo po, i-declare niyo po na magaling ka na sa sakit na yan. By faith, not because I prayed, Lord. Not because I prayed,
not because of this message, not because of me, but because of you and the power of the blood of Jesus that is working in me, that is working through me, and the power that will never lose its power. Thank you, Jesus, for this healing of my sickness. In Jesus' name, amen and amen. Palain po kayo lahat ng ating Panginoon. Nakakapo na po tayo. The same way we did last Sunday, we're going to distribute first the elements ng communion. Hahawakan nyo lang po yung tinapay, hahawakan nyo lang po yung inumin, yung grape juice. Sabay-sabay ho natin itong iinumin at kakainin. Baka kasi force of habit, minsan pag inabot sa inyo, ibibili na lang po ng mga deacons and deaconesses na sabay-sabay tayo magte-take. Pero let me explain. Pastora, bakit blood ni Jesus? Bakit hindi blood ko or blood ng kung sino? Yan. Kasi ho, ang blood ho ng Panginoong Yesus ay hindi ho nakontamina. Okay? Hindi po siya contaminated. Okay? Deacons, deaconesses, you may start distributing po. Okay? Sabihin niyo po na hindi mo nakakainin, hindi mo na iinumin. Sige po. Okay po. Bakit po hindi contaminated? Because hindi naman po si Joseph ang sumiping kay Maria para magkaroon ng Jesus. Okay? Kailangan pong malinaw sa atin yon kasi ang nag-conceive po kay Jesus ay ang Holy Spirit. So, ibig sabihin, walang koneksyon yung dugo na nalaytay kay Maria. Wala hong koneksyon sa pagiging Jesus ni Jesus. Okay? Ibig pong sabihin, yung makasalanang dugo ni Maria ho ay hindi naapektuhan yung pagiging banal ni Jesus. Kasi nga, conceived by the Holy Spirit. Kailangan pong malinaw sa atin yon. Kasi sasabihin ng iba, tao nga lang yun siya pinanganak nga ni Maria kaya nga nagdalang tao siya. Hindi po, wala hong connection kasi nga, conceived by the Holy Spirit. Ang tawag po doon ay hovering. Siya po yung naglimlim. Ang banal na Espiritu po naglimlim. At ginawa lang pong housing yung womb ni Mary. Ganun na lang ho siya ka-precious kasi perfect po siya. Again and again, sinasabi ng Biblia, life is in the blood. Lagi tayo nagpapacheck up, di ba? Pag may nararamdaman tayo, pumunta tayo sa ER, pumunta tayo sa doktor. Ano unang ginagawa? Blood exam. Blood test. Kasi life is in the blood. Doon dumadaloy lahat ng mga masasamang elemento. Lahat na check, kung mataas ang dugo, mababang dugo, kulang sa dugo, di ba? Kasi nga, life is in the blood. Kaya nga sabi nila, dapat ang circulation ng blood natin, laging tuloy-tuloy, di ba? Ganyan. At ganun din po ang sinasabi natin, because life is in the blood. Kung gusto mo talaga ng buhay na masagana, kung gusto mo ng buhay na ikaw ay punong-puno ng kahulugan at kabuluhan ng buhay mo, then apply the blood of Jesus. Nilid na tayo ni Pastor Martin sa mga panalangin kanina. Pero isisilho natin ngayon ito by the bread and the wine po na atin pong kakainin ngayon at iinumin. Okay po? Are we all ready? Okay. Sige. The blood will never lose its power. It will never lose its power. Of course, symbolic lang po ito, no? Wala akong formula dito. Pag sinabi pong the blood applied, ibig po sabihin nun, by faith, we believe and we receive the forgiveness and the healing ng Panginoon. Okay? By faith, that's the blood applied. Hindi pwedeng alam mo lang na, okay, yung dugo ni Jesus. Hindi pwedeng alam mo lang. Kailangan sabihin mo, Lord, I believe it. I believe that your blood will never lose its power on my life. Okay?
Saan ho galing yung blood ng Panginoong Yesus? Ito po yung panahon na siya ho ay nilagyan ng koronang tinik po sa ulo niya. Diniin po kasi yon at hindi ho siya parang manipis lang na kiniliti lang yung ulo ng Panginoong Yesus. Hindi po, parang makapal na makapal po yun na tinik. At tinusok ho yun bigla sa ulo ng Panginoon. So dumaloy po talaga sa ulo niya po yung dugo na yon. At isa pa yung pagkakatusok po sa kanya nung dito po sa tagiliran niya. Okay? Nung spear po. At dumaloy po doon ang dugo ng Panginoon Yesus. So, yung katawan ho niyang binugbog ng 39 lashes po. Dumanak din po ang dugo doon. So, imagine po ninyo yun, no? Ang daming, may loss of blood po talaga ang Panginoon Yesus. Dahil sa katawan niya. So, itong pong tinapay na ito ay simbolo ho ng katawan niya na bugbog po talaga. At dito ho nanggaling yung kanyang nasugatang katawan, yung dugo na dumaloy po. So as we take this, we claim that the power of the blood of Jesus sa paglilinis ng ating katawan, ating mga kasalanan, na ating mga sakit at sakit. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon. Thank you. Yun na lang po yung maaari naming masabi, Panginoon, kundi thank you. Para hindi na kami mag-atras abante sa aming pagtitiwala sa inyo. Para hindi na po kami pabago-bago ng isip, kundi tuloy-tuloy ng susunod sa inyo. Dahil nakita namin yung kapangyarihan ng iyong dugo sa aming buhay. Thank you for the healing. Thank you for the forgiveness, Lord. Thank you for our covering each day na iniingatan mo kami, Panginoon. Yung covering mula sa gawa ng dyablo sa buhay namin, in Jesus' name, thank you for the blood applied to us. Thank you po. Thank you po. We will eat this bread and drink of this wine, believing that you have already done it, and we receive it right now. In Jesus' name. Sabay-sabay ho natin kainin at inumin. Thank you, Jesus. Ko-collect na po nila yung mga cup natin. And let's continue to worship the Lord, honor the Lord. Tanggapin ho natin yung kapangyarihan na yon as the blood applied to us today. Remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The breach was far too wide. From the far side of the castle, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to bid it here inside. And there at the cross, you paid a debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Let's all stand po and continue to worship our God. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right Yes, Lord. Amen. now. Death has no sting, and life has Amen. Yes, Lord. I have
Jesus, for the blood of Amen. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. It has washed me white. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Thank you, church. Continue to give thanks to our Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your blood. Come on, church. Purihin po natin ang Panginoon. Pasalamatan po natin si Jesus sa pagbibigay ng kanyang dugo para sa atin, para sa iyo, para sa akin. Give thanks to Jesus. Dahil sa dugo niya, we are now healed. Dahil sa dugo niya, pwede tayong lumapit sa ating Diyos, Ama sa langit, anytime, church. Give thanks to Jesus. Come on. Come on, church. Give thanks to Jesus. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your blood, Lord God. Your blood is in us, Lord. Your blood is in us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. To be praised. Oh, purihin ka. Pwede po ba natin kantahin muli yung bridge part? Hallelujah. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. That calls the sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. Mga kababaihan, sing po. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. The Lahat po ng kalalakihan, sing. Nothing stronger than the wonder-working power of the blood. Yes, Lord. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by a Father through the blood. The blood. Po ng anak ng Diyos, let's sing. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by the Father through the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood. Jesus. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, the blood of Jesus. We thank you, Abba Father, that you have ransomed us through the precious blood of Jesus. And we thank you even, God, for those words that we have heard,
that affirm of our standing before you. We thank you, Heavenly Father, because we know that your unconditional love propels us for where we are right now. Maraming salamat po, Panginoon, sapagkat patuloy niyong kinakatagpo ang inyong mga anak. Uuwi po kami, dakilang Diyos, na dala po namin ang tunay po, Panginoon, na kasiguruhan na kami na mga anak nyo ay karapat-dapat sapagkat si Jesus, Panginoon, ang siyang binigay nyo para sa amin. We thank you even, Lord, for this day. Hiniling po namin, Panginoon, na patuloy nga po na sa aming buhay, the victory that you have given to us through the blood of Jesus will continue, Lord, to surround your people. Maraming salamat po, Panginoon, sa kasiguruhan at kalakasan na binigay sa amin to the powerful message of your word, O God. Maraming salamat po, dakilang Diyos. Taas po natin ating mga kamay para po sa benediction. And now, the most loving, unconditional love of Abba Father that He continuously gives to us, and the fellowship of the Holy Spirit that will continue to guide us every day in our walk this week, and the blood of Jesus that was shed on the cross of Calvary be with us all throughout the day and throughout the week, in Jesus' name. In Jesus' name. Tuloy-tuloy lang po ang ating donation para sa ating pool lobby, and those who are receiving the konting ayuda po galing dun sa mga unang batch na po, yung tinext po kayo, punta na lang po kayo sa baba. Sa ground floor po.